Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 13, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 3, verse 1 to 8. May isang Pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga kababalaghang ginawa ninyong malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipinanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano po maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipinanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtataka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan ang gagaling at kung paanong naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Si Nicodemo ay isang Pariseyo, isang guro, isang taong may alam sa batas at religion. Hindi lang siya basta Pariseyo. Actually, isa siya sa mga leader ng Pariseyo. Pero alam mo, sa kabila ng kanyang kaalaman, di ba makikita natin or na-observe natin yung mga Pariseyo, lagi sila nakikipagtalo kay Jesus. Pero itong si Nicodemo, kakaiba. Lumapit siya kay Jesus para magtanong. Pero napansin niyo ba kung anong oras nangyari yung tagpong ito? Gabi. Bakit gabi? Kasi nga Pariseyo siya, kaya gabi, maaring number 1, para walang makakita sa kanya. Kasi syempre pagka may nakakita sa kanya, nagtatanong sa Panginoon, naku, baka anong isipin? Maaring nandun yung takot niya, nandun yung pag-aalinlangan niya. Kaya gabi siya lumapit. No? Gabi siya lumapit. Patago, kumbaga. Minsan, ganyan din tayo. May mga tanong tayong dinadala sa Diyos na hindi agad natin masabi sa iba. May mga gabi sa buhay na doon tayo ginagawang Diyos na totoo sa harapan niya. So, itong si Jesus, ano ang kanyang lesson para kay Nicodemo? Ano ang sabi niya? Kailangan na ipinanganak na muli. Itong si Nicodemo, no, ang iniisip niya, kailangan literal na ipanganak muli. At ito din yung you must be born again. You must be born again. No? Dito nagmumula yun. Yung you must be born again, not necessarily akala nung iba, akala halimbawa ng mga ibang Katoliko, kailangan ba magbo-born again ako? Kailangan ba sasapi ako sa born again Christian? Hindi ganon. Hindi yun yung literal na ibig sabihin nun, no? Kaya nga, si Nicodemo naman, ang iniisip niya, paano po yung matanda na ako? Papasok po ba uli ako sa tiyan? Ang pagiging born again ay bagong buhay mula sa Espiritu. Huwag po nating iisipin na ang pagiging born again ay exclusive na magbabago ka ng religion. Hindi po iyon. Kailangan ba iiwanan ko yung pagiging Katoliko? Hindi po iyon. Kahit na ikaw ay Katoliko, we can be a born again Catholic. Ito yung pagkakaroon ng bagong buhay sa Espiritu. Ito yung pagbabago ng loob. Binabago natin yung ating kalooban. Binabago natin yung ating pananaw.
Binabago natin yung paraan ng ating pamumuhay. In short, hindi sapat na alam lang natin na may alam lang tayo tungkol sa Diyos. Kailangan mayroong pagbabago yung ating puso. Minsan, ang pagbabago ay hindi pwedeng panlabas lang. No? Hindi pa pwedeng sakramento lang. Hindi pa pwedeng pakitang tao lang. Yung pagbabago na hinihingi ay kailangan mula sa kalooban. Renewal and change of heart. Kaya nga, ano ang sabi ni Jesus? Yung hangin umiihip ito kung saan niya ibig. Parang ibig sabihin, yung Holy Spirit, hindi natin laging kontrolado. Hindi laging predictable. Hindi laging ayon sa gusto nating timeline. Pero ang Holy Spirit, Espiritu Santo, ito ay kumikilos. Kaya, napakaganda nung ginagawa, no? Nung paliwanag ni Jesus kay Nicodemo. Kagaya nung hangin, hindi lahat ng pagbabago kagad nakikita. Hindi natin kagad sila nakikita, pero nararamdaman natin ang epekto. Kaya, dito ngayon, ang paanyaya ni Jesus kay Nicodemo, change of heart. Change of heart. At ito rin yung paanyaya para sa atin. Maaring meron ang pinapaalala sa atin ng gospel ngayon. Huwag tayong matakot na lumapit kay Jesus. Kung may dala kang tanong, kung may dala kang naguguluhan ka, you experience spiritual dryness. Kahit gabi, go. Lapit tayo kay Jesus. Hindi hadlang ang tanong sa pananampalataya. Minsan yung tanong natin, ito yung simula ng mas malalim na pagkakilala sa Diyos. Yung gospel natin ay paanyaya rin. We can start all over again. Meron ka bang malaking pagkakamali na nagawa? Pray to the Holy Spirit. Bigyan tayo ng isang puso, isang kalooban para mabago. Meron ka bang mga guilt, shame, na hindi ka pinapatulog? We can start all over again. Pwede tayong maging born again through the Holy Spirit. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat dahil naanyahan mo kami magkaroon ng bagong puso. Lord, Monday na naman. Baka yung iba po sa amin ay pagod. Noong nakaraang linggo, ang daming pinagdaanan. Bigyan mo kami ng bagong puso through your Holy Spirit. Yung totoong pagbabago na, Lord. Mabago kami. Maging born again muli kami sa iyo. I-guide mo kami, Lord, sa buong linggong ito. At tulad ni Nicodemo, nawa matutunan namin na sa gitna ng aming magabi, marinig namin yung iyong paanyaya sa bagong buhay. Amen. Friends, meron ko bang kakilala naghahanap na nagtatanong, paano ba ako bagong magsisimula? Paano ba ako magsisimula muli? Maaring na-hook sa addiction, na-hook sa anumang bisyo. Ito yung sagot ni Jesus. We must be born again. Share natin yung audio gospel na ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, sa mga kapatid natin. We'll never know anong pinagdadaanan nila sa ating mga classmates, kahit sa abroad. Kasi minsan, sa simpleng pag-share, ito yung nagiging paalala na ang Diyos laging handa sa iyo para sa bagong simula. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga
lumalim sa pananampalataya, at mamunga ng mabuting gawa. God bless us all.